Kung bibigyan ka ng isang agimat, saan mo kaya ito gagamitin? Sa pang-aabuso ba ng mga ordinaryong tao? At mga hindi ordinaryong nilalang na ang tanging hangad lang ay mamuhay ng normal? O di kaya ay gagamitin mo ito para sa iyong pansariling kapakanan? Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang tamang paggamit sa isang agimat? Halika at samahan mo akong pakinggan ang istoryang ibinahagi ni Fredo base sa kanyang tunay na karanasan at nasaksihan noong kanyang kabataan. Taong 1965, lugar ng Karamoan, Bicol. Noong mga panahong ito, kasulukuyan akong kaagapay ng lolo ko sa mga ginagawa nitong panggagamot sa aming baryo. Libre itong nanggagamot sa mga taong may problema sa espiritual at iba pang elemento sa pangangatawan. Kung minsan tuloy, napapaisip din ako sa aking sarili kung bakit kailangan manggamot ni Lolo Andres ng libre sa mga taong iyon. Gayong kita ko ang hirap at pagod nito kapag may mga ginagamot itong nabarang, nakulam, na aswang at kung ano-ano pa. Kung kaya naman nagiging tampulan rin ito ng mga antingerong bayaran sa aming baryo. Gayunpaman, hindi naman ito pinapansin ng aking lolo sa kadahilan ng para rito isang makabuluhang gawain ang pagiging isang manggagamot. Dagdag pa ng lolo ko noon na walang halaga ang mga bagay na materyal kung sa bawat pasyenteng ginagamot nito ay hindi niya naman napapagaling. Pero sa bawat araw na dumadaan, paunti-unti ko nang naiintindihan ang mundong ginagalawan ng isang manggagamot. Subalit kung minsan, may mga bagay rin na hindi na dapat pansinin at bagkus ay unawain na lang. Gaya na lang ng aming kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Fernan. Simula magtanga ng isang agimat 100% niya itong ginagamit sa kanyang mga kalokohan upang manlamang. May mga pagkakataon pa nga noon na pati ang maliliit na komunidad ng mga magsasakang aswang sa paanan ng bundok ay walang patumangan nitong piniperwisyo. Ang lahat ng ginagawang katarantaduhan noon ni Fernan ay nakarating sa lolo ko nang hindi nito nalalaman. Kung hindi kasi ninyo natatanong kabaryo, ang mga magsasakang aswang noon sa aming baryo ay tahimik lang na namumuhay ng normal at bibihirang makihalubilo sa aming baryo. Gayunpaman, kapag may kinakaharap na problema ang mga ito, tanging si Lolo Andres lang ang takbuhan ng mga iyon. Dahil sa manggagamot ang lolo ko, alam niya sa kanyang sarili na siya lang ang pwedeng daingan ng mga nilalang na iyon. Mababait naman ang mga aswang na iyon, ayon sa lolo ko. Sa katunayan, hindi nananakit ng tao ang mga ito at hindi rin ito kumakain ng karne ng tao. Malaki rin ang respeto ng mga aswang na iyon sa aking lolo. Hindi dahil sa tinatangan nitong lihim na karunungan, kung hindi sa husay nitong makisama at makipagkapwa-tao, mapaaswang man o ordinaryong tao. Dagdag pa ng lolo ko na hindi nasusukat sa salapi
katapangan at agimat. Ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa respeto at paggalang sa mga hindi ordinaryong nilalang. Sapat na rin kay Lolo Andres noon na pakitaan ko lang daw ng mabuting asal ang mga ito makukuha ko na ang respeto ng mga nilalang na iyon. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa aming bakuran, isang matandang lalaki ang dumating sa harapan ng aming pamamahay. Medyo namumula ang mga mata ng matandang iyon. Kung kaya naman medyo nahintakutan rin ako nang magtanong ito sa akin. Anoy, nariyan ba ang lolo mo? Pwede mo ba siyang tawagin? Importante lang kamo at pakisabi si Melmar. Bating tanong at pakilala ng matandang iyon. Opo, sige po. Pantay lang po, katatawagin ko na lang po si Lolo Andres. Tugon ko naman rito habang nakangiti. Maya-maya pa, pagpasok ko sa aming pamamahay, tapatan kong sinabi kay Lolo Andres na hinahanap ito ng isang matandang lalaki na nagngangalang Melmar. Kaya naman nang marinig nito ang aking mga sinabi, mahinahon naman itong sumunod sa akin upang harapin ang panauhin na iyon. O Melmar, kaibigan, magandang araw sa iyo. Ano bang atin at napasugod ka ng pagkaaga-aga? Bating tanong ng aking lolo. Iyon kasing binatang antingero, Andres. Napapadalas ang pananalasa sa aming komunidad. Masyado na kaming ginagarapal ng taong iyon. At baka naman kung pwede, pakiusapan mo muna. Ayaw namin ng gulo, Andres. Kilala mo kami kaya kaya naming pumatay ng antingero kung kinakailangan. At sana hindi makarating kay Arsin ang ginagawang pang-aabuso ng binatang iyon sa amin. Sa maniwala ka man o hindi, Andres, kapag nalaman ni Arsing ang ginagawa nito sa aming pangkat, itaga mo sa bato. May kalalagyan ng binatang iyon. Mahabang magkakasunod na paliwanag at banta ni Mang Melmar. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Melmar, kaibigan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa ikakatahimik ng lahat. Pero hindi ako nangangako na mapipigilan ko si Fernan. Ang sa akin ay paalala lang, maaaring tugon at paliwanag ni Lolo Andres. Ikaw ang bahala, kaibigan. Malaki ang tiwala at respeto ko sa mga gaya mong manggagamot na may mga malasakit sa aming mga aswang. Hindi man tayo magkauri pero binibigyan mo kami ng importansya. Mariing tugon at paliwanag pa ni Mang Melmar. Hindi naglaon. Tumango lang naman ang lolo ko bilang pagsang-ayon sa mga sinasabing hinanaing ni Mang Melmar. At tapatan ding sinabi ng lolo ko sa akin kung bakit sa kanya dumudulog ang mga ito. Sa kadahilan ng nire-respeto siya ng mga nilalang na iyon. Dahil kung dediretso nga naman sa Kapitan del Barrio si Mang Melmar, hindi ito iintindihin roon. At baka mas lalong malagay sa alanganin ang kanilang maliit na komunidad sa paanan ng bundok. Ang akala kasi noon ni Fernan ay kinakatakutan siya ng mga aswang dahil sa tinatangan nitong lihim na karunungan at agimat. Lalo na't sa tuwing kumukuha ito ng isang sakong palay na
pinaghihirapan ng pangkat ni Mang Melmar. Napagtanto ko rin sa aking sarili na pasalamat pa nga itong si Fernan sa lolo ko, dahil napipigilan pa ng mga aswang na iyon ang kanilang galit at pagkamuhi sa mga katarantaduhang pinagagawa nito. Gaya ng palaging sinasabi noon ng lolo ko, na ang lahat ng antingero, albularyo, bertudes at magmumutya ay mayroong nakatalagang katapat. Pero dahil sa masamang ugali na ipinapakita ni Fernan sa aming baryo, bilang antingero, batid ko sa aking sarili na darating ang katapat. Kung hindi man ngayon, maaaring bukas o sa mga susunod pang araw. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy lang naman ako sa buhay sa pagtulong sa lolo ko. Halos araw-araw din kaming may pasyente at karamihan pa sa mga ito ay nakulam o di kaya naman ay nabarang. Pero kahit paulit-ulit ang ginagawa namin panggagamot, ni minsan hindi ko nakitaan ng reklamo ang aking lolo. Palagi ring sinasabi nito sa akin na ang isang manggagamot ay nangangailangan ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa. Pero habang pinagmamasdan ko noon ang Lolo Andres, noong may huli kaming ginamot na isang biktima ng isang manlalason, bigla naman akong napatanong rito ng ilang bagay tungkol sa sinabi ni Mang Melmar. Alo, sino po ba yung sinasabi ni Mang Melmar na Arsing? Kilala po ba ninyo ang taong iyon? Diretso kong tanong sa aking lolo. Si Singbaka mo. Isa siyang mataas na uri ng aswang na kung tawagin ay bang-awan. Sila ang klase ng mga aswang na kumakatay ng mga antingero, talisman, bertudes, magmumutya at albularyo. Alam mo, apo, malulupit at walang awa kung pumatay ang mga bang-awan. Kaya nangangamba ko para kay Fernan. Hindi ko alam kung ano bang klase ng maestro meron ng binatang iyon. Kasi kita mo naman, puro katarantaduhan at panlalamang sa kapwa ang alam nito. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Andres habang napapailing sabay himas sa aking ulo. Tapatang ding inilahad ng Lolo Andres sa akin na kung sakaling ako daw ang hahalili sa kanyang pagiging manggagamot, marapat lang daw na panatilihin ko ang aking kababaang loob. Hindi lang sa aming mga kababaryo, kundi sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Palagi ko rin daw piliin ang gumitna at bumalanse sa kahit anumang uri ng sitwasyon. Kung kaya naman, kapag nakikita ko noon si Fernan, hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapailing, lalo na kapag may nilalamangan nitong tao. Kung minsan tuloy, pati ang ibang albularyo sa aming baryo ay naiinis na rin sa ganoong klase ng estilo ni Fernan. At hindi rin maiwasan ng mga ito na pag-usapan ng taong iyon na kung minsan pa nga sinisisi ang maestro ng binata. Elyong, anong masasabi mo sa anak ng yumao mong kaibigan na si Ising? Derechahang tanong ni Bang Goryo na isa ring albularyo sa aming baryo. Sus Mariosep ka naman, Goryo. Ano pa bang makikita nating maganda sa batang iyon, kundi ang pagiging mayabang na antingero nito?
At akala yata ng batang iyon wala siyang kamatayan. Tawa ko lang kapag nakahanap ng katapatang binatang iyon. Malayong malayo kung ikukumpara ko ito sa kanyang ama. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Elyong. Dahil sa aking mga narinig na pag-uusap ng matatanda sa aming baryo, mas lalong bumaba ang tingin ko sa mga antingero. Habang sa isang dako naman, mas lalong tumaas ang pagtingin ko sa mga manggagamot. Kung kaya naman, sa edad kong 16 na taong gulang noon, paunti-unti ko nang inaaral ang pagiging manggagamot. Palagi ring nakaagapay noon si Lolo Andres kapag nagbabasa ako ng mga buhay na salita. May mga pagkakataon rin noon na pumupunta sa aming pamamahay si Mang Milmar na may bitbit na gulay at mga bungang kahoy na bunga ng kanilang pinaghirapan sa kanilang sakahan. Dagdag pa ng matandang aswang na ang mga grasyang ibinibigay nila sa amin ay bahagi lang ng pagiging mabuting manggagamot ni Lolo. Noong una, ayaw itong tanggapin ng lolo ko, pero mapilit ang matandang iyon. Kung kaya naman, wala na ding nagawa kami. Kapag naman iniiwan ni Mang Milmar ang mga dala niya sa harap ng aming tarangkahan, agad namang kinukuha iyon ni Lolo. Sa isang sulok naman ng aking isipan, hindi mawala-wala ang mga sinabi ng lolo ko noong tungkol sa pagkatao ni Mang Arsing na mataas na uri ng aswang na walang awang kumakatay ng mga antingero. Kung kaya naman ang maimbitahan ni Mang Milmar ang lolo ko, walang pagdadalawang isip namang umuo si Lolo Andres. Predo, apo, gusto mo bang sumama kay ng Manong Milmar mo? Galing kasi ako roon nung nakaraang araw at ngayon daw ang dating ni Arsing. Halika, apo, samahan mo ko. Huwag kang matakot sa kanila. Mabubuti silang nilalang kahit nasa panig sila ng kaliwa. At saka para makilala mo rin si Arsing. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Andres. Dahil sa mga sinabi ng lolo ko, aminado ko sa aking sarili na meron akong agam-agam sa aking isipan ng mga araw na iyon. Magkahalong emosyon rin ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Lalo pa nga kapag naaalala kong kumakatay si Mang Arsing ng mga antingero, albularyo at kung ano-ano pa. Subalit, nang akbayan ako ni Lolo Andres, tapatan ding inilahat nito na wala akong dapat ipangamba. Dahil unang-una sa lahat, kaibigan niya raw ang mga bang-awan na aswang. Sa pagbagtas namin ng daan patungo sa komunidad ng mga bang-awan, naging malikot ang galaw ng aking mga mata, lalong-lalo na sa mga taong sumasalubong sa amin ng lolo ko. At halos matipid rin ako magsalita sa mga bumabati sa amin. Samantala noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad, bigla ko namang namataan si Fernan na pasalubong sa aming nilalakaran. Pangisi-ngisi ito habang may bitbit na bayong na naglalaman ng mga gulay, bungang kahoy, prutas at isang sakong palay. Kung kaya naman,
Nang tumapat sa amin si Fernan, tiningnan lang naman ito ng lolo ko habang inaalo kami ng mga dala nitong pagkain. Gayunpaman, nanatili lang naman kaming walang imik habang patuloy na nagsasalita ang binatang antingero. "O ka Andres, magandang araw sa inyo ng apo mo. Siya nga pala may dala akong mga gulay, bungang kahoy at prutas. Baka gusto ninyo. Ito pa ang palay at kayo na lang ang magbayo para naman makakain kayo ng masarap na bigas na tanim ng mga magsasakang aswang." Magkakasunod na paliwanag ni Fernan. Sa puntong iyon, tiningnan lang naman ito ng lolo ko habang umiiling dahil sa mga pinagsasabi ni Fernan na tila tuwang-tuwa pa sa mga ginagawa nitong pananamantala sa mga aswang. Kung kaya naman, nagulat ako nang magsalita ang lolo ko habang nagsasabi ng mga salitang pumukaw sa aking wisyo. Pasensya ka na, iho. Hindi sa tumatanggi ako sa grasya, pero hindi ko rin kayang kumain ng mga bagay na hindi ko pinaghirapan, lalong-lalo na kung galing ito sa panlalamang. Matanong kita, Fernan, nakakatulog ka pa ba ng mahimbing sa gabi? Biruin mo, pinunla ng mga aswang ang mga dala mo at pinalago hanggang sa anihin nila ang mga ito. Pero ikaw na walang kahirap-hirap, ganoon kadali mo lang itong kinuha sa kanila. Sa tingin mo, nakakadagdag ba ito sa iyong tinatangan na agimat? Nadaragdagan ba ang espiritual mong lakas? Alam mo, Fernan, nakakaawa ka, iho. Mayabang kang antingero, batugan at mapanlamang. Huwag kang magagalit, iho, pero ang mga katulad mong sakim ay hindi dapat nagtatanga ng isang agimat at lihim na karunungan. Naawa ako sa iyo at sa iyong maestro dahil hindi kanya naturuan ng magandang asal bilang antingero. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Andres. Matapos namang mailahad ng lolo ko ang mga bagay-bagay na gusto nitong sabihin kay Fernan, nakita ko namang kumunot ang noo nito habang nakatingin sa amin. Sabay bitaw ng mga salitang wala namang katuturan na tipong hindi kapupulutan ng aral. Napakayabang mo naman magsalita ka, Andres. Akala mo naman kung sino kang santo. Isa ka lang namang albularyo na libreng nanggagamot. Kaya hindi umuusad ang buhay ninyong maglolo dahil mahilig kayo sa mga libreng serbisyo. Kaya hanggang ngayon, mga hampas lupa pa rin kayo sa baryong ito. Magkakasunod na paliwanag at pangungutya ni Fernan. Dahil sa mga binitawan nitong pangungutya, bigla namang nag-init ang aking tenga at tila umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Kung kaya naman, nang magsasalita na ako, laking gulat ko nang takpan ni Lolo Andres ang bibig ko, sabay bulong sa akin. "Huwag ka nang magsalita, Fredo, apo. Hayaan mo na lang si Fernan. Balang araw, makakahanap din niya ng katapat niyang mayabang na antingero." Noon pa man sinabi ko na sa iyo, habaan mo pa ang iyong pasensya. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa atin tungkol sa estado ng ating pamumuhay, manatili kang mapagkumbaba
mapaaswang man o tao. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Andres. Sumusobra na po kasi sa kayabangan si Fernan at wala na itong sinisino-sino. Hindi niya rin alam sa kanyang sarili ang mga sakripisyong ginagawa ninyo para sa kanya. Tugon kong paliwanag sa aking lolo. Dagdag pa ng lolo ko na ang mga bagay na ginagawa nito kay Fernan ay hindi na dapat pang sabihin rito. Bilang antingero, dapat lang na ramdam nito sa kanyang sarili ang mga ginagawa ng lolo ko. Hindi naglaon. Narating na namin ang paanan ng bundok kung saan naroroon ang pangkat ng mga bang-awan na aswang. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga ito sa amin. Kahit batid ko sa aking sarili na pinagtitinginan kami ng mga ito. Maya-maya pa, bigla namang lumapit si Manong Melmar habang nagsasabi ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Kamusta ka, Andres? Bakit tila balisa kayong maglolo? May problema ba? Bating tanong ni Mang Melmar. Si Fernan, nakasalubong namin. Mukhang galing siya rito sa inyo. Tama ba ako, Melmar? Patanong na tugon ng lolo ko. Hindi siya galing rito, kaibigan. Pero 100% may inagawa na naman ang ani ang binatang iyon. Paliwanag na tugon ni Melmar. Maya-maya pa, sa paglingon ko sa aking likuran, may nakita akong dalawang nilalang na humahangos papalapit sa aming kinatatayuan ng Lolo Andres ko. Sa pakaiwari ko, mag-asawa ang mga ito at may katandaan na rin na halos namumula ang mga mata sa katirikan ng araw. Sa tuluyang paglapit ng mga ito sa amin, tapatang kinumpronta nito si Mang Melmar habang maluwaluwang nagsasabi ng mga kanilang hinanakit. Pero mas lalo pa kaming nagulantang ng lolo ko nang marinig namin ang pangalan ni Fernan. Melmar, kalabis na ang ginagawang pangungulimbat ng antingerong si Fernan. Abay, sinaid nito ang aming mga pinaghirapan sa loob ng 1 buwan. Pati ang 1 sako ng palay na aming babayuhin ay tinangay ng binatang iyon. Wala ba kayong magagawa bilang pinuno ng ating pangkat? Magkakasunod na paliwanag at tanong ng matandang lalaki. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkatitigan sina Lolo Andres at Mang Melmar na halos sabay na pailing ng mga oras na iyon. Pero mas lalo kami nagulat nang biglang magsalita sa hindi kalayuan habang papalapit sa amin ang isang lalaki. Melmar, sino ang antingerong sinasabi ni Mang Tomas? Nawala lang ako ng matagal. Hinayaan mo ng pangibabawan kayo ng mga antingero? Mariinggit ng lalaking iyon. Kayo po pala, Pinunong Arsing. Pasensya na po kayo. Iniiwas ko lang ang ating mga kalahi sa sigalot na pwedeng mangyari. Patawad po, Pinuno, kung hindi ninyo nagustuhan ang aking paraan ng pamamalakad. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Melmar. Maya-maya pa, bigla namang lumingon sa amin ng Lolo Andres, si Mang Arsing, at tinitigan kami nito mula ulo hanggang paa, hanggang nagsasalita ng mga katagang, may bisita pala tayong manggagamot. Bueno, yaman rin lang na naririto ka, Andres.
Masaya akong makita ka at ang batang iyan. Tamang-tama. At marami akong bagay na gustong itanong sa iyo tungkol sa iyong kababaryong antingero. Magkasunod na bati at tanong ni Mang Arsing. Makalipas pa ang ilang minuto, pumasok sa isang kubo sina Lolo Andres, Mang Melmar at Mang Arsing. Habang ako naman noon ay pinaiwan ng mga ito sa labas ng kubo, kasama ang dalawang alalay ng pinakapinuno ng mga ito. Aminado rin ako sa aking sarili na ginagapang ako ng hilakbot sa buo kong katawan habang nakatitig sa akin ng mga alalay ni Mang Arsing na pawang namumula ang mga mata. Halos dumoble rin ang pintig ng puso ko ng mga oras na iyon, na tila ba gustong kumalas ng wisyo ko sa aking katawan. Halos sumasabay rin ang panginginig ng aking mga kalamnan at ang pagtulo ng aking butil-butil na pawis mula noon na gumagapang sa aking pisngi pababa sa aking leeg at dibdib. Marami ding bagay ang naglalaro sa aking isipan ng mga oras na iyon. At halo-halong emosyon rin ang nangingibabaw sa aking isipan. Sa tansya ko, may kalahating oras nang nag-uusap ang mga iyon sa loob ng kubo. Pero nang masilayan kong lumabas sina Lolo Andres at ang dalawang kasama nito doon ay nakahinga ako ng maayos. Gayunpaman, nabanaag ko sa pagmumukha ng lolo ko ang pagkabalisa habang nagpapaalaala naman si Mang Arsing. Andres, kaibigan, malinaw naman sa iyo ang ating napag-usapan, hindi ba? Kung kaya naman, inaasahan namin na hindi ka makikialam sa gagawin namin kay Fernan. Mariing paalala ni Mang Arsing. Maya-maya pa, bigla namang akong niyaya ni Lolo Andres na bumalik na sa aming pamamahay. Sa pagbagtas namin ng daan pauwi, kapansin-pansin sa lolo ko ang kawalan nito ng ganang magsalita. Hanggang sa narating namin ang aming bahay, nanatili lang itong walang imik. Sa paglipas ng araw, nagpatuloy lang naman ako sa aking buhay na kinagisnan. Subalit, ilang araw na rin ang nakalipas noong nagpunta kami sa komunidad ng mga bang-awan. Patuloy pa rin ang pananahimik ng lolo ko habang nanggagamot. Hindi naglaon. Bigla namang napadaan ng araw na iyon si Fernan at pangisi-ngisi itong tinatawanan ng lolo sa mga ginagawa nitong panggagamot. Pero noong hindi na ito makatiis sa kanyang panonood, bigla na lamang itong lumapit sa aming bakuran. Sabay sabi ng, "Ayan na naman tayo, Ka Andres. Sigurado ko, libreng serbisyo na naman ang ibinibigay mo sa mga hampas lupang ito. Kung tutuusin, pwede mo namang hingan ng donasyon ng mga ito. Hindi yung puro gulay at manok lang ang ibinibayad sa iyo. Baka sa susunod, tubuan na kayo ng pakpak ni Predo at tari na lang ang kulang, pwede na kayong isabong." Magkakasunod na pangungutya ni Fernan. Dahil sa mga salitang narinig ko mula sa bibig ng mayabang na antingerong iyon, aminado ko sa aking sarili na hindi ko na napigilan ang kinikimkim kong pagkayamot. Iyong tipong kulang na lang sasabog na ako sa matinding galit at handa na akong makipagbuno kay Fernan. Gayunpaman,
Nang makita kong umiiling si Lolo Andres, bigla naman akong natahimik at napigilan ako ng mga murang gusto kong ipukol sa pagmumukha ni Fernan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang kakaunti na lang ang aming pasyente, laking gulat ko naman ang magsalita ang lolo ko laban rito. Talaga namang napakagaspang ng ugali mo, Fernan. At napakabaho rin ng mga salitang lumalabas sa bunganga mo. Labis akong nalulungkot sa mga ipinapakita mong kayabangan at pangungutya. At sa totoo lang, napakalayo ng ugali mo sa iyong ama. Ito ang tandaan mo, iyo. Sa oras ng kagipitan, walang ibang makakatulong sa iyo kundi itong mga taong ito na sinasabi mong hampas lupa at patay gutom. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Andres. Ewan ko sa'yo, tanda. Paniniwala at pananaw mo yan. Kaya hindi kita pakikialaman. Ituloy mo lang ang ginagawa mong panggagamot. At gagawin ko naman ang pangungulimbat sa mga pinanghirapan ng mga magsasakang demonyo. Mariing tugon at paliwanag ni Fernan. Sa pagtalikod nito sa amin ng lolo ko, napansin kong pinagtinginan nito ng aming pasyente habang nagbubulungan ng mga ito. Kung kaya naman, minadali na ng Lolo Andres ang ginagawa nitong panggagamot. Makalipas pa ang ilang minuto, natapos na nito ang kanyang mga gawaing espiritual. Kung kaya naman, sa pag-alis ng mga tao sa aming bakuran ay siya namang dating ni Mang Arsing at Mang Melmar, kasama ang dalawang kalalakihan noon na nakita kong nagbabantay sa labas ng kubo. Tapatan ding inilahad ng lolo ko sa mga ito na hindi niya kayang pakiusapan si Fernan sa kadahilan ng maging siya ay kinukutya at tinatawanan lang nito sa kanyang mga paalala. Dahil sa narinig ng aming mga panauhin, diretsahan naman ding sinabi ng mga ito na kapag hindi na namin nakitang pag-alagala sa aming baryo, ang mayabang na antingerong iyon nangangahulugan lang na kinatay na nila ito. Dala ng aking pagkamangha, bigla naman akong nakaramdam ng panginginig sa aking katawan at halos tumayo rin ang aking mga balahibo sa balat. Mula sa binti, braso, batok hanggang sa aking anit, pati ang sarili kong laway ay nalunok ko nang wala sa oras. Sa sumunod pang mga araw, nakasabay pa namin sa paglalakad si Fernan habang may bitbit itong bayong. Kaya naman, nang mapansin ito ng Lolo Andres, bigla naman akong inakbayan ito sabay bulong ng, "Lilihis tayo ng daan, apo. Mahirap kasabay ang taong iyan at may banta ang mga bang-awan sa buhay ni Fernan." Mariing paalala ng lolo ko. Maya-maya pa, pagdating namin sa maikling daan, papunta sa pangkat ni Mang Arsing. Sino ang mag-aakala na makikita naming muli si Fernan habang nasa bakuran ng isang pamamahay? Kaya naman, dali-dali kami nagkubli sa talahiban kung saan tanaw namin ang ginagawang pangungulimbat ni Fernan. Nakita rin namin ang dalawang pobreng matanda na nakatira sa pamamahay na iyon, na pawang uugod-ugod na habang walang awang pinagsasampal at pinagsisipan ng aming kababaryo. Noong hindi ko na matagalan ang aking nakikita,
Nagtangka na akong tumayo para sugurin sana si Fernan. Tangan-tanga ng aking sundang. Subalit, bigla naman akong pinigilan ng lolo ko habang nagsasabi ng, "Manatili ka lang nakadapa sa lupa at kung hindi mo maatim ang iyong mga nakikita, ipikit mo ang iyong mga mata, Fredo. Ito ang tandaan mo, apo. Nakaukit na sa kasaysayan ng mga bangwaan ang karumal-dumal na pagkamatay ni Fernan." Magkasunod na paliwanag ng aking lolo. "Pero lo, hindi ba kayo naawa sa dalawang pobreng matanda? Tingnan niyo po, wala silang kalaban-laban kay Fernan habang nililimas nito ang kanilang pinaghirapan." Maluwa-luwa akong katwiran na halos naiiyak na ako sa galit. Maya-maya pa, bigla namang sumulpot kung saan si Mang Arsing at ang dalawa nitong alalay. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito habang tirik na tirik ang araw. Halos ginamit na ni Fernan ang lahat ng kanyang nalalaman sa kumbate. Gaya ng mga lihim ng karunungan, bisa at galing na tinatangan nitong agimat at kung ano-ano pa. Base sa aming nasaksiyan ni Lolo Andres, tila hindi umubra ang mga tinatangan na pananggalang ni Fernan sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nakita na lang namin na hinawakan ito sa magkabilang braso ng mga alalay ni Mang Arsing. Halos mapatapik naman ako ng bibig. Nang sa mga oras na iyon ay paunti-unting humahaba ang mga daliri ni Mang Arsing, kasabay ang paglabas ng matatalas nitong kuko. Kasabay nito, winasak ng matandang iyon ang damit ng pang-itaas ni Fernan at nilagyan ng simbolo sa dibdib gamit ang matutulis nitong kuko. Kaya naman bigla kaming napalabas sa aming pinagtataguan at lumapit sa mga ito. Ngunit gaya ng aking inaasahan, biglang pinaalalahanan ni Mang Arsing ang lolo ko habang nagsasabi ng, "Nariyan pala kayo, Andres. Pagmasdan mo ang mayabang na antingerong ito. Tingnan mo ang kapalit ng kanyang kayabangan at kawalang respeto sa aming mga bangwaan. Ayon, Andres, sabihin mong mali ako sa pagpataw ng kaparusahan sa ito. Sino ngayon sa amin ang demonyo? Alam mo sa iyong sarili, kaibigan, bilang bantog na manggagamot sa lugar na ito, na hindi kami likas na masamang uri ng aswang. Noong panahong mapadpad kami sa lugar na ito, ni minsan wala kaming inabusyong tao at sinaktan. Pero dahil sa katarantaduhan ng antingerong ito, marami sa aking mga kalahi ang dumaranas ng gutom. Isipin mo, ang mga sariling pananim ng aking mga kasama, hindi man lang nila matikman o makain dahil kinakamkam ng demonyong antingerong ito na bukod sa mayabang na batugan pa. Gayunpaman, mas pinili pa rin ang iilan sa amin ng magsawalang kibo kaysa kumain ng karne ng tao. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Arsing. Hindi naglaon. Tumango lang naman ang lolo ko bilang pagsang-ayon sa mga inilahad ni Mang Arsing. Labag man sa kalooban ng Lolo Andres na makita si Fernan sa ganoong sitwasyon, pero wala na itong magagawa.
Dahil ang nangyari sa aming kababaryo ngayon ay kaparte lang ng kanilang napag-usapan noong minsan kaming pumunta sa komunidad ng mga bang-awan. Gusto pa sana naming isalba ang buhay ni Fernan. Pero ayon kay Mang Arsing, ang usapan ay usapan. Kung kaya naman, sumama na lang kami sa komunidad ng mga ito habang kinakaladkad ng 2 aswang ang kaawa-awa naming kababaryo. Kaya naman, nang makarating kami sa lugar ng mga ito, tila nagbubunyi ang mga aswang habang tuloy-tuloy ang tunog ng tambol na animoy may ginaganap na ritual. Mas lalo pa akong nagulantang nang hilahin ni Mang Arsing ang medalyong suot ni Fernan para tunawin sa naglalagablab na apoy. Tingnan mo ang gagawin ko sa medalyon mo, Fernan. Hindi ba't ito ang ginagamit mong panakot sa aking mga kalahi? Dapat noon pa, bangkay ka na. Kung hindi lang namin nirerespeto si Andres. At kung hindi mo na itatanong, ang manggagamot na pinagmumura at kinukutya mo, ang unang taong tumanggap sa amin sa lugar na ito. Kung kaya naman, sinuklian namin ng kabutihan ni Andres. Pero ikaw na naturinga antingero. Likas na ang pagiging demonyo sa iyo. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Arsing. Kaya naman, nang matunaw ang medalyong suot ni Fernan, puwersahan itong inihiga sa lupa at ibinuka ang bunganga nito habang paunti-unting pinapainom rito ang tinunaw na agimat na nasa anyo ng isang medalyon. Ilang minuto pa ang nakalipas, bigla na lang nagkikisay-kisay sa lupa si Fernan. Kung kaya naman, nang hindi ko matim ang aking mga nakikita, tinalikuran ko na lang ito. Sabay takip sa aking magkabilang tenga upang hindi ko marinig ang daing nito. Sa pagdaan pa ng mga oras, hindi na namin hinintay pa ang mga susunod na gagawin ng mga bang-awan sa katawan ni Fernan. At umuwi na lang kami habang wala kaming kibo na lumalayo sa lugar na iyon. Makalipas pa ang buong maghapon, halos hindi namin lubos maisip ni Lolo na aabot sa ganoong sitwasyon ang buhay ni Fernan. Hanggang sa sumapit ang 9 ng gabi, laking gulat namin ni Lolo nang magsigawan ng aming mga kababaryo. Ayon sa mga ito, may nakita raw na malaking bayong sa harapan ng pamamahay ni Fernan na naglalaman ng pinagpira-pirasong katawan ng tao. Nawawala rin ang ulo nito na sadyang hindi isinama sa sako ng kung sino mang nilalang ang may gawa noon. Sa paglingon sa akin ng Lolo Andres, bigla naman itong nagsalita sa akin ng hindi ko inaasahan. Sabay sabi ng, "Wala na si Fernan, apo. Suktulan talaga ang galit ng mga aswang rito at kinatay ng bang-awan." Ang kasakiman at kayabangan talaga ng isang tao ang madalas na naglalagay sa kanya sa peligro. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Andres. 2 araw pa ang nakalipas
Natagpuan ng isang magsasaka ang naagnas na ulo ni Fernan na halos hindi na rin makilala. Dahil sa dami ng uod sa pagmumukha nito. Kung kaya naman, sa paglipas pa ng panahon, naging babala sa ibang bayarang antingero sa aming baryo ang karumal-dumal na pagkamatay ng binatang binansagang mayabang na antingero. Pero alam niyo ba noong balikan namin ng Lolo Andres ang komunidad ng mga bang-awan? Abandonado na ito. Bakas din sa lugar na iyon na sadyang sinira at sinunog ang mga kubong nakatirik roon. Maging ang sakahan ng mga ito ay kapansin-pansin na inani ng lahat ang mga gulay at bungang kahoy na pwede ng pakinabangan. Gayunpaman, sa bawat araw na dumadaan, kahit wala na ang aswang na bang-awan sa aming lugar, kung minsan nagigising na lang kami ng lolo ko sa umaga na may isang bayong na gulay, bungang kahoy at prutas sa harapan ng aming tarangkahan. Hindi ko alam kung kanino galing ang mga grasyang iyon. Pero ayon sa lolo ko, malamang sa malamang na galing iyon sa kanyang mga kaibigan. Kaya naniniwala ang Lolo Andres na ang pangkat ng mga bang-awan ay nariyan lang sa mga kabundukan at namumuhay ng normal gaya ng mga ordinaryong tao. Nagsilbing aral din sa akin ang naging buhay ni Fernan na hindi porket nagtatanga ng isang tao ng lihim na karunungan o klase ng mga pananggalang pwede na itong gamitin para makapanlamang ng tao. Kaya ikaw kaibigan, kung may tinatangan kang agimat, gamitin mo sa tamang pamamaraan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway mabasa po ninyo ito, Kwentong Baryo. At marami pong salamat sa lahat ng makikinig sa inyong channel. So ayun no mga kabaryo, opinion ko rin sa kwento na pinadala ni Fredo. Hindi lang din naging maganda yung ending no, kasi may namatay na naman na karakter sa kwento. Pero hindi naman natin talaga mayaalis yun, lalo na wala naman tayo nung panahon na nangyari yun. Saka alam naman natin dun sa buong kwento na yung talagang tumapos ng kwento, kung anong merong pag-uugali ito si Fernan, di ba? Yun nga yung sinasabi ng karamihan na hindi porket antingero ka o may karga ka sa katawan o anting-anting, iyayabang mo na, di ba? Biruin nyo si Lolo Andres na isang manggagamot na kung tutuusin, yun pala yung pumoprotekta kay Fernan. Tahimik lang, di ba? Yung angka na binanggit kasi rito, medyo hindi ako pamilyar, pero naririnig ko na to, bang-awan. Siguro nga ang pinaka main target nila sa ganyan, yung mga antingero. Ang galing lang, no? Di ba talagang sinabi ni Mang Arsing, di ba, na yun nga, tiniis nilang hindi kumain ng karne ng tao, lalo na dun sa baryo ni Lolo Andres. Karamoan Sige nga, guys pala. Baka pamilyar kayo sa taon na nangyari to, tapos yung lugar. Alam ko naman, baka pamilyar kayo. Karamoan, Bicol. Diba? Hindi ko lang alam kung saan siya part ano ba to? Malapit na sa Legazpi, ganun. Wala akong idea, pero yun nga, Karamoan. Pero syempre siguro yung Karamoan
Para siyang, kunwari, kasing laki siya ng Maynila, meron doon na Sampaloc, Tondo, may ganun. Hindi natin alam kung saan banda ron, pero baka may idea kayo. Tapos sa lahing ganito na Bang-awan. Yun. Pero nalahad naman lahat sa kwento ni Fredo, di ba? Yun nga, buhay pa rin yung mga angka ng Bang-awan. Siguro hanggang ngayon meron pa rin. Pero talagang limitado na sila kung asan man sila, di ba? Kasi nga, syempre iba na yung panahon ngayon eh, di ba? Saka ang galing din, yung ginawa ni, ang dami kasi isipin mo, mga kausap pala ni Lolo Andres, puro nasa panig ng kaliwa. Siya biruin mo manggagamot. Dun pa lang sa kung paano siya irespeto ng mga nasa kaliwa. Napakataas na kailangan mataas ang kumbaga yung kung paano mo panghawakan yung pangalan mo dun sa baryo. Kasi kung tutuusin, kayang-kaya namang utasin nila Mang Arsing itong si Lolo Andres. Di ba? Pero anong ginawa nila? Hindi. Pinoprotektahan nga nila eh. Yun nga lang, hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ni Fernan. Kasi sino ba nga naman nang may gusto nun na pinaghirapan ng iba, kukunin niya lang, di ba? Porket ba may karga ka sa katawan, tas aswang kami, kukunin, ay hindi, di ba? Lumabang ka dapat ng patas. Yun ang gusto ni Mang Arsing. Pero yun nga, hindi nangyari sa kwento ni Fredo. Talagang nakakalungkot lang na hindi na itama ni Fernan yung ugali niya hanggang sa huli, di ba? So, yun lang mga kabaryo. Nga pala, shoutout ko muna kayo kasi matagal akong hindi nakapag-shoutout. Marami akong hindi nabanggit. Umpisahan ko muna kay shoutout ko si Freddy Leriorato, Jenny Golosino. Yan, lagi nating nakikita yung mga yan. Arlene Kulsbesa, isa pa yan. Roslyn Dalopere, Kuya Show TV, yan mga yan. Brain Omega, Charlene Gumansing, yun. Pool House Kitchen, Hondra Delin, tama ba? Ryan Valenzuela, Tita Sareno, Risa Eduria, Inday ng Paris, Lourdes Grace Garde. Marami pa akong hindi nabasa guys, pero okay lang ba? Parang ang gagawin ko na lang kahit kumbaga 2 times a week ako magsha-shoutout kasi ang uploading natin is alternate. Iipunin ko muna tapos yung mga nagko-comment sa previous na video saka ko siya babasahin. Okay ba sa inyo yun? Yun. So comment lang kayo guys kasi nababasa ko naman yan. Sabi ko naman sa inyo. Hindi ko man kayo nare-replyan on time pero lahat yan nababasa ko. Kaya sobrang salamat sa inyo. Alos kilala ko na nga lahat ng nanonood rito di ba? So, saka yun nga pala yung pag-upload natin guys, sa ngayon alternate muna. Pero, pilitin natin na mas mahaba na. Kasi nga, puro mahaba na yung pinapadala sa ating sulat. Ngayon medyo binibelo ko lang yung lalamunan ko. Baka napansin nyo na medyo off pa, di ba? Medyo parang hindi pa okay. Pero, ginagawa naman natin ng paraan yan. So, ayun. Nga pala guys, sa nagtatanong kasi may nababasa ako nung nakaraan kung ano raw ba ako, kung normal. Basta, meron ako kasing gamit na suot-suot, kagaya ng 10 elements na yon. Eto, galing mismo to ng Banahaw. Ayun. Sorry guys. Galing siya ng bundok ng Mount Banahaw. Hindi ko pa siya kasi halos lahat naman ng family member namin meron nito eh. Pero okay ba kung magbenta akong ganito? Kasi kung tutusin may ritual naman to, pero kung mapapasa inyo okay na naisuot nyo kasi kumbaga basado naman to. Yung 10 elements niya kasi ang nandito
Ang kaloob nun, isa-isayin ko sa inyo para may idea kayo. Bolang ninyo, ito, dignum itim, yan, ulibo, tapos dignum pula, pang-apat. Meron ding sinag araw, yun. Tapos, ang pinakasikat sa lahat, yung gumamela selis, nandyan din yan. Sinukuan, piling gubat, yun. So, piling gubat o parang mutya ng pili kung tawagin, di ba? Meron siya. Tapos, pandakaki, yan. Alam naman natin yung mga yan. At ang huli sa lahat, palmerang gubat. Yun, so, yun, para sa akin kasi, kaya ako to ginagamit na hindi ko naman to dinadasalan araw-araw. Kumbaga, buhay na siya. Pangontra sa lahat, sa elemento, kung ano pa man. Bukod kasi ron, may iba pa tong benefits, no? Pero hayaan nyo, gagawin ko to susunod ng, ano ba to? Siguro, i-demo ko sa inyo isa-isa yung bawat nilalaman ng bawat elemento na nakapaloob dito. Tapos, bibigay ko yung comparison to, kung ganyan o ganun. So, yun. Tapos, tingnan pa natin kung paano, kung gusto nyo, tingnan natin, comment kayo para pag-isipan natin kasi para sa akin kasi sagrado to, di ba? Sa mga naniniwala lang naman, di ba? Na alam naman natin sa mga kwentong nababasa natin. Hindi lang naman ito yung mga gamit na nasa kanan, di ba? Pero kayo pa rin kung gusto nyo, comment kayo, babasahin ko. Hanggang dito na muna, kabaryo, pero babawi ako sa inyo susunod. Comment kayo, tapos basahin ko na lang. Shoutout ko ay susunod. Maraming salamat.